Pasok na nga tayo din sa topic natin. Nakakaano kasi. Kasi napanood ko po yung yung hearing. Ni-live ko yun eh. Hindi yan nabalitaan ko lang kung napanood ko eh. Kaya sabi ko, ang tindi. Ang layo na sa putukan nitong mga ito. Wala na dun sa bilyon travel expenses ang usapin. Pasok tayo. Imbestigahan sa Senado dahil sa umunoy pang-aabuso sa mga menor de edad na babae. O, tingnan mo ito, Ontiveros. Pasok naman. Mga kongresista, inipit ang SMNI, iniimbestigahan ng SMNI, iniimbestigahan si Kibuloy. Sino ba talaga may-ari ng SMNI? Senado naman, pasok Ontiveros. Ito mga dilaw talaga ang hilig nyo sumausaw. Pasok Ontiveros. Sino naman ang gusto? Si Kibuloy naman. Po ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. At nakatutok si Mav Gonzalez. Pinaiimbestigahan ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang mga umano'y pang-aabusong nagaganap sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sa ilalim ng leader nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Kabilang dito ang umano'y large-scale human trafficking, rape, sexual abuse at child abuse. Sa impormasyong nakarating kay Senador Risa Hontiveros na naghain ng resolusyon, meron umanong grupo ng mga babae si Kibuloy na tinatawag na pastoral. Ang ilan sa mga babae nagbibigay umano ng serbisyong sexual kay Kibuloy. Yan. Ito. Alam nyo bakit malakas ang loob ko para ipagtanggol dito si Kibuloy? Alam nyo kung bakit? Doon sa matagal nang nanonood sa akin, alam nyo hindi ako bias. Ako, ang issue ko ay nasa issue, wala sa tao. At alam ninyo, binira-bira ko to si Kibuloy. Binira ko to. Binira ko SMNI, binira ko si Kibuloy. Kaya malakas ang loob ko pagtanggol ko si Kibuloy kasi hindi nila ako maiisipang bias. But this time, hindi ko gusto ang ginagawa kay Kibuloy. Dahil siya ay pinaparatangan ng human trafficking at sa sexual abuse. Ngayon, ganito yan kasimple. Binira ko yan eh. Kung gusto ninyo, idemanda ninyo si Kibuloy. Huwag kayong mag-grandstanding dyan sa Kongreso o sa Senado kung saan man. Huwag kayong papreskon ng papreskon. Idemanda nyo ng diretsyo. Ako, hindi rin ako pabor kung may ginagawang masama si Kibuloy. Pero hindi nasa akin ang desisyon kung talagang may pang-aabuso si Kibuloy o wala. Kaya nga ang sabi ko, idemanda ninyo. Huwag kayo, lagay nyo sa kukote ninyo. Huwag kayong grandstanding ng grandstanding. Alam mo, nakakainis dito, yung timing eh. Nakikisawsaw kayo. Hindi maaalis sa isipan ng taong bayan ang timing nyo questionable. Habang ginigipit ang SMNI at si Kibuloy, pasok naman kayong Senado, pasok ka naman Ontiveros. Huwag na kayong makialam, huwag na kayong makisawsaw. Kung laos na kayo. Nadinig ko pa nga, hindi ko alam kung nanonood sa channel ko. May isang sikat na personalidad ng Dilaw. Sabi nila hindi pa raw sila laos. At ako'y sinasabi ko, laos na kayo. Laos kayong Dilaw. Gusto nyo marinig, laos. Napuposisyon lang kayo sa mga local election o kakasipsip. National election, hindi na kayo mananalo, senador. Wala na kayo. Sausaw kayo ng sausaw eh. Tapos sino pa ang pinagmamalaki nyo? Si Dilima daw ang pwedeng magpataguyod ng ang pagbabalik ng Dilaw.
How pathetic you are. Si De Lima pa ang Naririnig nyo ba sarili nyo? Isa sa magtataguyod sa inyong mga dilawan, De Lima. Ubus na kayo talaga. Wala na. Wala na kayong personalidad. Si De Lima. Hindi, napaka-questionable yung ginagawa nyo kay Kibuloy. Na pinagtutulungan ninyo. Talagang yayariin ng Duterte rito. Lahat yan, alam nyo kung bakit. Dahil ang nagbibigay ng plataforma kay PRRD ay ang SMNI at si Kibuloy. Yan lang yun. Huwag na tayong mag kung ano-ano pa. Ang timing nyo questionable. Usapan nasa travel expenses. Ngayon, nasa human trafficking ni Kibuloy. Ang layo, oh. Nakisaw-saw pa tong Senado. Si Ontiveros. Habang ang iba naman ay para sa mga personal na gawain, gaya ng paglalaba, pagpapaligo, pagdilinis ng kwarto at pagmamasahe sa lider nila. Ayon kay Hontiveros, menor de edad pa umano ang ilang babae ng ma-recruit. Bukod pa rito, sa pilitan umanong namamalimos at nagsosolicit ng pera ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. At pag hindi nila naabot ang kota nila, pinaparusahan sila. Gusto rin daw niya patingnan sa Senado kung sapat ba ang mga batas natin laban sa human trafficking para Ang linis nitong mga ito, no? Gusto ro patingnan. Kanina, irit ng irit si Manuel, si Castro. Samantalang to si Castro, may Di ba may kaso yan? May kaso pa ba yun? Ako nagtatanong lang, may kaso ka ba sa kidnapping? O ikaw, di ba, Manuel, kini-question ka ni Bato, recruiter ka ng NPA? Ang lilinis nila magtanong kanina. Eto naman si Ontiveros. Question nila. Ang lilinis nyo, apakahuli ninyo. mapigilan ang large-scale trafficking na ginagawa sa likod ng mga religious organization. Nasa most wanted list. Ay, may nakapasok, sabi, wala si Duterte mo. Duterte ko? Sinong Duterte ko? Si Kitty? Sabi ni Vicente, bobot, kabagay. Oh, pasikatin natin. Para kumita. Kasi kailangan Pasko eh. Maraming troll. Para kumita sila. Oh, Vicente Bobot Camagay Jr. Oh, sikat ka na. Oh, wala si Duterte mo. Paso na kayo. Laos na daw si Duterte. Tingnan nyo kung gaano kalaos si Duterte. Hindi ako naniniwala ako laos na si Duterte. Ano yung kung bakit? Ang sinabi niya lang, isang salita, audit. Ang sinabi lang nung kanyang anak na Duterte rin, tambaluslos. Isang word lang sila, tambaluslos, PRRD, audit. Laos, di ba? Oh, anong ginawa? Tulong-tulong ang Kongreso. Ikinulong si Ka Eric. Kinulong si Badoy. Pinahihinto ang SMNI. Pumasok si Ontiveros. Makabayan Black Tag Team. Binibira si Sara. Binibira ang SMNI. Ang sinabi lang nila, audit. O sa mga trolls, please repeat after me. Audit. 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 Tambaluslos, please repeat after me. Audit. Audit. Tapos laos daw si Duterte. Yan ang laos. E tingnan mo si Ontiveros, dakdak na ng dakdak yan. Tagal lang dumadakdak yan. May pumapansin ba? Si Tamba, tuloy-tuloy ang dakdak. Hindi naman tumataas sa survey. Pustahan tayo, hindi ka pa mananalo sa 2025 bilang senador. Pero tuloy-tuloy dakdak nyo. Si PRRD, isang dakdak lang, audit. Yanig ang buong Pilipinas.
Reality check. Tanungin ko kayo mga dilaw. Kayo mga personalidad na dilaw. Isang salita ni PRRD. Yanig kayo lahat. Nagtag team pa nga eh. Nagtatag team pa nga ang pula at saka dilaw ngayon eh. Kung mahina at laos ang Duterte, yung dating magkaaway, hindi magtatag team. Ayaw nila sa isa't isa. Tandaan nyo yan, ha? Ayaw nila sa isa't isa. Pero pinipilit nilang magsama para pataubin ang isang apelyido. Doon mo malalaman ng malakas. Bigyan ko pa kayo ng magandang halimbawa, wag na tayong magpakalayo-layo. Yung mga marites. Maraming marites ha, mga kaibigan ninyo. Isipin ninyo, maraming marites sa magkakaibigan ninyo. Sila hindi magkakasundo. Pero nagsasama-sama yung mga yan para gibain ka. Para i-chismis ka. Doon mo malalaman you're somebody. Ganyan. Yung nandidiri sa isa't isa, pipilitin nilang kainin yung sinuka nila para sa isang common enemy. Di ba? Di ba gaano kadiri yun? Kakainin mo yung sinuka ng iba. Dahil meron kayong malakas na kalaban nang hindi mo kayang nag-iisa. Mapapolitika, mapamarites, higain niya ng asal. Dahil hindi kaya ng nag-iisa. Ng FBI sa Amerika si Kibuloy at iba pang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ dahil sa mga alegasyon ng sex trafficking of children, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Kinukunan pa namin ng pahayag si Pastor Kibuloy pero dati nang itinanggi ng simbahan nila ang mga paratang. Para sa GMA Integrated News. Alam mo kung bakit ayaw nila i-demanda? I-demanda nyo. Ba't nakikisaw-saw kayo may demanda yan? Bakit? Ayaw nila. Ganyan ang ginagawa ng camera. Ayaw nilang alisin sa teritoryo nila eh. Ayun ako. O, next tayo. The next performance will start momentarily.